So finally, I am sharing with you our Japan 2023 budget. I know sobrang tagal na ito guys, but you can find some tips or ideas kung magkano ba talaga mag-travel sa Japan, no? Like for me hindi siya kailangan sobrang mahal. Yung budget namin for this trip is hindi sobrang tipid, hindi rin sobrang splurge. So, sakto lang. So, yun. Baka magkaroon kayo ng idea if papanoorin nyo tong vlog na to. Actually, may post na ako nito on my Facebook page sa 101 Girls. So, yun. You can like or follow my page para updated din kayo sa mga post ko doon. Or, you can follow me on Instagram kasi mas real time ako mag-update doon. Mas on time ako mag-post ng mga ganaps ko doon. Or if mas fan kayo ng mga short form videos, you can follow me on TikTok at Jane Timbengan din yan. So, lalagay ko lang sila lahat dito sa gilid. Anyway, ayan, to recap, we had our travel to Japan last November 29, 2023. So, diba? Medyo 1 year in the making to. Tapos, ang port of entry namin is Osaka sa Kansai International Airport. And then, yung exit naman namin is sa Tokyo sa Narita International Airport ng December 6, 2023. So, total of 8 days kami sa Japan. And then, yung travel dates namin na yun, yung November 29 to December 6, sakto siya sa autumn kasi may mga naabutan pa kaming mga yellow and red na leaves, ganyan. Especially sa Osaka, kung napanood nyo yung Nara vlog natin, ang dami pang mga red na leaves doon, ganyan. Pero nung nag-Tokyo kami sa Mount Fuji, nung December 4, yan. Medyo wala na sa Mount Fuji kung nakikita nyo. Ay, kung napanood nyo din yung vlog, parang lagas na yung mga leaves dun sa trees. But, nung nag-Yokohama naman kami, dun kami may mga naabutan na yellow leaves pa. Yung Yokohama, dun yung Gundam factory na as of now, close siya. Nag-close yata siya around March this year. So, okay, for reference din, dalawa kaming nag-travel ng fiancé ko. Wow, fiancé! So, yung mga babanggitin ko, divided by 2, or sasabihin ko na naka-per person na siya para hindi na kayo malito. Pero guys, hindi ko na siya nagawang, yung expenses namin, hindi ko na siya nagawang per day kasi merong mga food, ganyan na usually isa lang binibili namin, pero for 2 na kasi, especially yung mga food trips sa Dotonbori, sa Kyoto, ganyan. So, yun, para hindi na tayo malito or hindi na mahirapan, hindi na ako magpe-per day expenses. Yan. So, hinati ko na lang yung mga expenses natin ng pre-departure. So, yung mga binook natin like yung mga visa, airfare, hotel, ganyan. And then second, yung mga binook natin sa mga apps or sa Klook, ganyan. Kasi medyo marami-rami akong binook doon kasi mostly lahat ng activities, binook ko na siya ahead para hindi ko na siya iisipin. And third, yung actual expenses natin sa Japan na kasama yung mga food, other transpo na hindi covered ng mga pass na binili ko sa Klook. And then, yung mga iba pa nating nagastos na again, hindi ko na siya mape per day. Sorry, medyo mahaba-haba. Okay, so dito muna tayo sa pre-departure flights natin. Sorry guys, mayroon akong notes sa laptop kaya medyo tumitingnan ako sa baba. Anyway, so dito tayo sa pre-departure. First, of course, yung visa application natin. Actually, si Alain na lang yung nag-apply for visa kasi meron pa akong existing multiple entry visa nung 2020 pero nagka-pandemic so hindi siya nagamit. Actually, first time ko siyang ginamit nung trip namin last December 2023. But anyway, nag-apply siya sa Attic Tours in SM North and the payment is 1,680 pesos for single entry pa lang yun. I know medyo mahal siya. Alam ko sa ibang mga travel agencies, less than 1K. So, baka mag-try kami ng ibang agency sa next na pag-apply namin. But, yun kasi yung pinakamalapit sa kanila. So, doon na rin siya nag-apply. Next, yung flight natin. Ito. Alam niyo ba guys, nakuha ko lang siya or nabook ko siya during piso sale noong January 2023. So, imagine, yung flight natin is
November pa, pero sobrang still kasi niya, tas diba sakto sa autumn, so yun, nakuha ko siya ng 5,520 pesos. So diba, saan makakarating yung 5K mo guys? Anyway, yun, pero basic lang yun ha, meaning as in yung flight lang, wala pang mga check-in baggage, ganyan. So, nung malapit na yung flight namin or nung nakuha ko yung visa ni Aline, parang nag-book na ako or nag-add na lang ako ng check-in baggage namin. So, meron kaming isang 32 kilogram papunta and then dalawang tig 20 kilogram pa uwi. Kasi alam niyo naman, magsha-shopping, ganyan. So, for that check-in baggage, worth 2,420 pesos each. Each yun ha. So, for total sa aming dalawa, 5K na. Pero divide by 2, so, nasa 2,500 each, ganyan. Okay, malito guys. And then, of course, during our flight day, need natin magbayad ng travel tax pagdating sa airport worth 1,620 pesos each. Okay, so yun na yung visa, yung flight, and then yung travel tax, guys. So, for our hotel naman, since we stayed nga sa Osaka and Tokyo, dalawa yung binukong hotel for our trip, syempre. Diba? So, I booked our 5 days and 4 nights sa Osaka since November 29 to December 3 kami doon. Nag-book ako through Agoda sa IP City Hotel for 5,126 pesos each. So, kung dalawa kami, nasa around 10,000. So, what's beautiful with our hotel na masasuggest ko din kasi yung location niya is malapit sa Dotonbori. So, naglalakad na lang kami from our hotel to Dotonbori kapag gusto naming mag-shopping or mag-food trip. 10-minute walk lang siya, guys. So, perfect yung, for me, yung location na ganun. And then, may malapit din na train station. So, from hotel, nilalakad lang namin going to Shinsaibashi Station. So, we're mga 5 to 10 minute walk lang din. And may mga katabing convenience store na 7-Eleven and Family Mart. If napapanood niyo yung mga previous Japan vlogs natin, you'll see na pag bumabalik kami, bago kami bumalik sa hotel is dumadaan kami lagi ng konbini to buy snacks or breakfast the next day, ganyan. And yung mga dessert, yan. Yan. So, for Tokyo naman, we stayed ng 4 nights and 3 days. So, yung December 3 to 6 natin sa Premier Hotel Cabin in Shinjuku, which is a great location din. So, nabook ko yun through Agoda for 4,559 each. So, pag 4-5 times 2, around mga 9K sa aming dalawa na. So, malapit yung hotel na, since Shinjuku area siya, malapit yung hotel namin sa may Godzilla Head, kung familiar kayo doon, sa iconic landmark sa Shinjuku, yung Godzilla Head. Malapit yung hotel namin doon, which is, yun din pala yung lively area nila or yung mga red light district. So, alive siya tuwing gabi. Para siyang Shibuya din, ganyan. And then, actually, 3-minute walk lang din siya to the train station, yung Seibu Shinjuku Station. And may mga malapit din na konbini like Family Mart and 7-Eleven. Ganun din, bago kami umuwi ng hotel, dadaan kami dun sa mga konbini to buy snacks and breakfast for the next day. Yun. So, first time ko sa Tokyo, guys. So, nung namimili ako ng area kung saan ba kami magbubuk or saan ako magbubuk, kasi, di ba, marami nagsasabi na pwede daw sa Ueno kasi mas peaceful doon, mas tahimik, or sa Asakusa, ganyan. Pero kasi nung chinecheck ko na yung mga pupuntahan namin, yung itinerary namin, parang lesser travel time lagi sa Shinjuku. So, ayun, ang travel tip ko kapag nagpa-plan na kayo where to stay, check nyo muna yung itinerary nyo kung saan yung mga gustong puntahan and kung gaano siya kalayo sa hotel na pag-stayan nyo. Sige, eto guys, papakita ko sa inyo. Lagay ko dito sa gilid. Yung ginagawa ko, so chinecheck ko muna sa Agoda yung mga possible hotel na pasok sa budget namin. Tapos, from our itinerary, kunyari, yung first stop ko is to Shibuya. So, from hotel, for example, sa Ueno, around 45 minutes yung travel time niya. Pero dito sa Shinjuku, around 23
23 minutes lang. And yung pauwi din, kunyari manggagaling kami sa Shibuya, 45 minutes ulit pa uwi to Ueno versus yung pauwi sa Shinjuku na around 24 minutes lang. So, medyo ganun ako mag-math. Yun, mag-math. Travel tip, guys. So, ganun ako namimili kung saang area kami mag-stay kasi mas tipid ha travel time if Shinjuku area yung pipiliin ko versus sa Ueno. So, mas sulit yung araw namin or yung pag-ikot namin. I know kasi mas mahal yung Shinjuku area ng mga hotel kasi nga medyo center din siya versus sa Ueno or Asakusa. But again, if gusto mong makasave ng travel time sa mga pupuntahan mo, best na ganun mo siya tignan or ganun mo i-check yung mga hotel na gusto mo. But yun nga, if hindi naman nagmamatter sa yung travel time or chill lang naman yung itinerary nyo, why not? Pwede ka naman mag-try to other places like Ueno or Asakusa. Yan. So, for our pre-departure, yung visa application, yung flight, yung travel tax, yung mga hotel natin sa Osaka and Tokyo, ang total natin ay 20,605 pesos. Each yan, guys, ay each. Yan. Woo! Mahaba-haba pala to, guys. So, punta naman tayo sa mga nabook ko from Klook before our flight. So, talagang nag-book na ako lahat dito para convenient and smooth lang yung travel namin. Para pagdating sa Japan, hindi na natin iisipin, ay, saan ba ako mag-rent ng wifi? Ay, pipila pa ako for tickets, ganyan. Ay, pwede kayang check-in. So, ayun. And tipid na rin kasi siya kasi may mga activities talaga na mas mura sa Klook pag binili mo siya sa Klook ahead versus kapag dun ka pa mismo bibili. And of course, you can use my Klook promo code, Jane Timbengan Klook, if may mga travel kayo soon or i-book nyo rin tong mga na-book ko for your Japan trip. Diba? So first, ito yung pinaka-importante, guys, na hindi nyo dapat malimutan. And kailangan natin to para makakonect tayo sa internet and makagamit ng Google Maps. Of course, yung 4G Wi-Fi, I booked it for 1,762 for 8 days na and then divided by 2, so 881 pesos each kami. So yun, total for 8 days na yun ah. And then, yung kagandahan sa wifi na to, guys, pinick up ko siya sa Osaka kasi diba dun yung port of entry namin and then yung drop off is at Tokyo kasi diba guys, yun yung exit natin. So, yung wifi na to, pwede siya sa i-pick up and i-drop off sa magkaibang location. So, very convenient yun. So, I-suggest kung ganun din yung gagawin nyo, ito yung bilhin nyo na wifi. Ay, i-rent nyo na wifi. And then next, from Kansai International Airport, syempre, para makarating tayo sa Namba area ng mabilis, I booked the Nankai Rapid Airport Express train for 453 pesos each. So, from the airport, in just 36 minutes, nasa Namba na kami. And then, lumipat na lang kami to Midosuji Line para pumunta sa Shinsaibashi Station and then naglakad to our hotel. Kasi normally, actually, pwede naman mag-local trains, pero normally nasa 1 hour and then, syempre maraming lipat-lipat ng train. So, given na may maleta kami, ayoko na ng hassle na maglipat-lipat ng train. So, very advisable for me na mag-Nankai Rapid na lang. And then, yung time naman niya or schedule, running siya hanggang 11:59 p.m. So, hanggang mga 12. Okay, so, yan. Para naman sa travel namin sa Osaka, dahil nga pumunta tayo sa Nara and Kyoto, diba? Kinuha ko yung Kansai True Pass for 3 days na for 1,812 pesos each. So guys, itong pass na to, ito yung unlimited rides sa train and buses around Kansai area. So no hassle na hindi na natin kailangan bumili ng tickets every time. So yun yung advisable kung pupunta kayo ng Osaka, Kyoto, Nara. For me ha, ang con lang siguro dito is hindi niya covered yung mga JR lines. So yun yung mga kailangan pa namin bilhin minsan. Pero yun nga, madali lang naman bumili sa mga ticketing machine nila, no? Minsan lang mababobo ka, like me. May mga time na, paano ba to? Hindi ko ma-figure out. But again,
kasama yun sa pag-travel, especially sa Japan na medyo malaki kasi yung train system nila, diba? Yan. So, para naman sa Universal Studios natin, bumili na rin ako ng ticket, 1 day pass sa Klook for 3,306 pesos kasi yun, 1 day pass lang siya kasi ang mahal ng express pass. So, hindi na kami bumili nun. Anyway, nakapasok rin naman kami sa Harry Potter and Super Nintendo. Super Nintendo even without the express pass. So, ang tip lang na mabibigay ko sa inyo, travel tip is, pagpasok nyo pa lang sa USJ, register the QR code sa app nila. So, dapat na-download mo na yung app. And then, book the timed entry ticket sa Super Nintendo. Kami guys, dumating kami around 10 a.m. And then, yung nabook namin na time entry tickets is around 5:30 p.m. na. I know, medyo gabi na yun, pero gets, at least may na-secure akong time slot versus wala. Then, yun, yung pag-travel naman namin to Osaka to Tokyo, paano ba kami nakarating doon is through Shinkansen bullet train for 5,510 pesos with reserved seats na yun, guys. So, travel tip to also book yung seats D&E para makita nyo yung Mount Fuji along the way. So, actually guys, may tatlong way or tatlong options para makarating from Osaka to Tokyo or vice versa, diba? First, yung cheapest, I think, is yung Wheeler Night Bus. So, parang you can book as low as 3K. Meron yun sa mismong website or sa Klook ata. Lalagay ko na lang din dito. Pero kasi yung travel time is 8 to 9 hours. So, diba? Medyo matagal siya, but again, if gabi naman kayo magta-travel, parang tinulog nyo na lang yung buong travel. So, mas makakasave ka ng 1 night sa hotel. But yun lang, natatagalan lang ako doon, and then baka kasi, hindi ko alam kung ano yung comfort level of the bus, but may mga nababasa naman ako na okay mag-bus. And then, second is through domestic flight. So, may mga murang flights to from Osaka to Tokyo, around 2K, ganyan. So, pag nag-search naman kayo on Google or Skyscanner, may mga murang flights. And the shortest travel time is 1.5 hours. But, aside from the flight mismo, syempre, galing ka ng city proper, diba? So, magta-travel ka pa from the city to the airport ulit. So, yung train mo, bibili ka ng another train fee. Ganyan, parang yung Nankay Rapid Express natin. And then, syempre, mag-aalat ka ng extra time. Diba, usually, pag yung flight mo, 1 to 2 hours pag local flight, ganun kaaga. So, mag-aalat ka rin ng extra oras. So, more time and more fee din siya. So, third, itong Shinkansen bullet train. Na I know mahal siya for 5K, but very reasonable for us since yung travel time niya is around 2 hours lang. So, nasa Tokyo ka na from Osaka or vice versa. And then, malapit lang din sa hotel namin yung departing station, which is yung Shin Osaka. And then, dadating ka na sa Tokyo Station. Kaya, yun din yung pinili ko, guys. Para mabilis, plus hindi hassle sa mga mali-maleta. Okay. So, next, guys, yung Skyliner Narita Airport Express with 72-hour Tokyo subway ticket for 1,251 pesos. So, combo na siya yung binili ko sa Klook with the Tokyo subway ticket and yung Skyliner. Ito yung Skyliner, ito yung version for the Tokyo na gagamitin mo na train going to airport or from airport going to Tokyo Station. To Ueno Station pala. So, may 2 departing station yon, yung sa Skyliner from Ueno or Nippori Station to Narita Airport. So, kung napanood niyo yung vlog, sumakay kami from Ueno Station kasi doon namin nilagay yung luggage namin for our last day kasi pupunta pa kaming Yokohama. So, yung subway ticket naman, yun yung parang Kansai True Pass nila na unlimited rides na hindi mo na kailangan bumili ng ticket every may pupuntahan ka, ganyan. So, ang ano lang neto, covered lang neto is local metro trains and again, hindi na to covered yung mga JR lines. Yan guys, medyo malapit na. And then yung Shibuya Sky ticket for 958 pesos each.
and Teamlab Planets for 1,402 pesos. So, travel tip sa dalawang attraction na to guys. If planned na yung itinerary nyo, meaning alam nyo na kung anong dates yung gusto nyong puntahan, yung Teamlab and Shibuya Sky, i-book nyo na ahead kasi mabilis silang maubusan ng time slot. Hindi ko din sure pag walk-in kasi minsan may mga pila nung mga dumadating kami, pero again, hindi mo sure yung time or kung meron pa pagdating mo. So make sure na mag-book ahead sa Klook. Gaya nung Shibuya Sky, per time slot kasi to, so laging sold out yung sunset time. So, dapat yun, abangan nyo talaga, like, 1 month ahead, mag-book na kayo. Ganun din sa Teamlab Planets. Actually, nakuha ko, 5:30 PM na yung slot kasi hindi ko siya na-book agad. So, travel tip for this 2 attraction, make sure to book at least 1 month ahead para ma-secure nyo yung time and araw na gusto nyo. Ayan. So, for mga total na na-book natin, for the attraction passes, ganyan, is 15,573 pesos. So far guys, meron na tayong total of 36,178 pesos. Ito yung na-secure pa lang natin yung visa, flight, hotel, mga transpo, and attractions na pupuntahan natin. So, ang gagastusin mo na lang sa Japan, mostly ay food na pang shopping and other expenses na lang pag yung mga hindi nga covered ng mga passes, ganyan. So, guys, as mentioned kanina, next natin yung expenses natin sa mismong Japan na hindi na natin siya per day ha. So, ang na-compute ko na total na gastos namin, including meals, other transpo or trains not covered by the passes, coin lockers, yung ginamit namin ng last day, and other incidentals during the trip is 45,980 yen. So, pag kinonvert ko siya to peso using 0.38 exchange rate is at 17,400.40 pesos. So, guys, yun lang yung mga food, meals, ganyan. Wala pa dito yung shopping and pasalubong. So, ang rundown natin, para malinaw tayo, guys, sa pre-departure, again, 20,605 pesos. Yung Klook bookings, 15,573 pesos. And yung Japan expenses na meals, transpo, without shopping, and pasalubong is 17,472.40 pesos. So far, ang total natin ay 53,650.40 pesos. So, guys, tignan nyo ha, for nasa 50k lang tayo for 8 days sa Japan. And take note, Osaka and Tokyo na yun. And nag-Shinkansen bullet train pa tayo ha. Wala lang dito yung mga pasalubong and shopping. Pero sige, i-mention ko siya para alam nyo or may idea kayo magkano talaga yung total na nagastos namin. So sa Gio guys, bumili ako ng nasa 9,045 yen or mga 3,437 pesos. Sa Donki naman, sa Osaka, doon ako bumili ng mga pasalubong mostly. Around 16,531 yen or 6,282 pesos. Tapos, nag-last Donki din kami sa Tokyo. Nagdagdag ako ng ibang mga pasalubong to 3,776 yen equals to 1,435 pesos. And then, doon naman sa BIC camera, if napanood nyo, bumili ako ng AirPods 2 worth 18,000 yen or 6,956 pesos. So, eto, travel tip din kung gusto nyo nang bumili ng mga gadgets, ganyan, guys. Mura sa Japan. As in, yung AirPods 2 na yun, halos nasa 9K dito sa Philippines. So, around mga 2,000 yun na save ko. Bumili din si Aline ng iPhone 15 na sobrang mura, around 15K or 20K yung masisave nyo versus bumili kayo sa Philippines. And then, sa Osaka, bumili pala ako ng New Balance na 327 for 9,938 yen or 3,830 pesos. Guys, 3K lang siya.
And then sa Gotemba, bumili rin ako ng shoes, pampasalubong sa kapatid ko for 4,499 pesos or 1,710 pesos. Imagine guys, 1,000 lang yung shoes na nabili ko. So, yun din, travel tip, mura yung mga shoes sa Japan. Yun. Pero parang ang dami pala nang nagastos ko. So, ang total niya in peso ay 23,650 pesos. So guys, kung i-add natin yung total natin kanina na 53,650.40 at itong shopping and pasalubong natin ay nasa 77,300.40 pesos. Christ, charot. Di pa rin siya ganun kalaki guys, given na 8 days tayo sa Japan and actually ang baba nung yen last year, tama ba? Mababa. So okay yung foreigner for us like na mag-travel. Yun, so, but again guys, bago yung shopping natin na expenses, nasa 53k lang yung nagagastos nyo. So, pwedeng-pwede ka na mag-Japan for only 53,000 pesos. So, paano pa kapag Osaka lang or Tokyo yung pupuntahan nyo, tas 5 days lang, diba? So, yung 50k na yun, malayo na yung mararating. And then, sa mga nag-iisip kung mura ba mag-travel to Japan, guys, ito na yung sign mo para i-book na yan at mag-travel sa Japan, as in, ang mura niya. Ayan guys, so, again, 53,000 pesos, pwede ka na makapunta sa Japan. And, ano lang, siguro disclaimer lang, na depende rin naman sa flight na makukuha mo, kasi yung 5K, sobrang sulit niya, and piso sale kasi siya ni Cebu pa. But normally, yung mga flight, kapag mga hindi piso sale or promo fare lang, mga around 15k, 20k, and yung normal talaga na prices, lalo na kapag peak season, 40k na. So, sobrang sulit ng 5k. So, I suggest na abangan niya talaga yung piso sale ni Cebu pa. Anyway, yun lang guys. Kung may mga question pa kayo, comment below. Tatry ko siya sagutin or message me on Instagram at Jane Timbengan. And if you're new here, click the subscribe button, hit the like button, and the notification bell. Pwede nyo rin ako i-follow on Instagram at Jane Timbengan since nandun nga yung mga real-time ganaps ko in life. And yun, if fan naman kayo ng mga short-form videos, you can also follow me on TikTok at Jane Timbengan. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you sa mga next travel vlogs pa natin. Bye!